Yun. Magandang gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor dito sa Pilipinas at sa parte man sa mundo. Happy Wednesday. Wednesday ba? Wednesday. 12, 13. Wednesday, Thursday. Thursday na. Alas 2:30. Thursday na. Happy Thursday. Tuloy ng araw Matuloy ng araw, malapit na ang March 31. May 31 ba? Oo, meron. TikTok. BBM. Na kasalukuyang nasa Germany, hindi natin alam, question mark kung anong ginagawa. Baka nagpaparehab o nagpapastem cell o whatever. Bahala siya. Right niya yun as a president, pero right din natin na tanungin, bakit ka biyahe ng biyahe? Okay? So, gastos kayo ng gastos sa pera ng taong bayan, hindi dapat. So, hanggang March 31st, kasi January pa hinamon ikaw ni Ginoong Digong Duterte, sinagot mo ng alanganin, kaya malaman natin, pinikap ko lang naman Gusto ko rin masalba ka kahit papaano kasi Marcos ka pa rin Marcos ka na nakamaya ko yung tatay mo 4 na beses, siya yung nag-graduate sa amin sa academy, mga antigo na kami. So, maraming mga retired na opisyal believe sa tatay mo. Although nung February 86 kami nga, mga junior, nagko-question mark kami, ayaw namin magamit, pero since we were following the chain of command, nag-break away yung sa itaas. Mula kala Fidel Ramos, isang panik na lang siya acting chief of staff siya kasi nasuspend si Ber, no? So hindi pa siya gawing officially na chief of staff. So yun, disgruntled yung tao. So yun, nag-break up. Now, so tuloy-tuloy lang pababa. Pero may mga loyal na general. May mga loyal. Siguro ngayon may mga loyal din na general. Ang administration, marami yan. Marami. Lalo na yung quote-unquote na sinasabi ng ibang vlogger na nabayaran. Okay lang, pero di mo naman madadala sa langit yan. At saka pagka bumaliktad yung gulong, gaya na sinasabi ko, lahat kayo, corrupt, mga bayaran, lahat kayo, mga troll. Ay, nako, yung troll farm, pasasagasaan ko yan, pasisimento ko yung troll farm na yan, kung ako lang ang masusunod. Wala nang troll farm, ibaban niya sa Pilipinas. Kasi ibang parte ng ibang bansa, wala tayong magawa Pero pagka dito sa Pilipinas, ginawa yung troll farm, at saka bayaran ka, yari kayo, monitor kayo. At kaya, dun sa nagko-comment ng alanganin, please, huwag kayo magko-comment na alanganin. Kasi pagka nakita ko na medyo pwedeng palakpasin, hindi ko papansinin. Pero pagka medyo negative na yung dating, i-delete ko yung comment. Pero hindi ko i-delete pa yung account. Pero pag tinatandaan ko man yung mga account, nilista ko yung mga pangalan Kaya beware kayo, yung mga alanganin kayong nagko-comment at saka yung mga bayaran Mag-enjoy kayo, mag-comment kayo na mag-comment. Pero I'm telling you, I'm warning you, the moment na umikot ang gulong, na pwedeng umikot ang gulong anytime soon, pag umikot ang gulong at na-impose yung death penalty, o kundi kaya magkagulo ang mundo at nawala yung order, no? Nawala yung government, kasi gere, no? State of war. I will make it my mission in life na aside from fighting the enemies of the state, I will consider you an enemy of the state at tutugisin ko kayo. Patutugis ko kayo sa lahat ng magiging tao ko, yung magbo-volunteer. Marami naman volunteer Tutugisin ko kayo wherever you are. Kaya umalis kayong Pilipinas, sige, pero pagbalik ninyo, yari pa rin kayo sa akin. Kaya it is a choice. Yung mga gumagawa ng kagaguhan, kaya lubayan nyo yung mga ibang vlogger, lubayan ninyo, no? I'm warning you, lubayan ninyo. Merong
baka pulutin kayo sa ilog. Kukuha kayo ng mga kung ano-ano pagsasabi ninyo sa akin, nananahimik ako. Nagsasalita lang ako kung ano yung gusto ko sabihin. Pero hindi ako hindi ako yung gagaya ninyo na pe-personalin nyo yung tao. Hanip kayo. So, warning lang sa inyo warning. Ngayon, pagka nagka-comment kayo, kaya mga kabrigada, kung mag-comment kayo ng alanganin, baka ma-delete kayo. I-delete ko kayo. Ibaban ko kayo. Makikita ko naman kung alanganin yung may dating bastos. Yung iba nga marunong na marunong na yung ibang yung ibang troll. Kunwari, good morning sir. Good morning sir. Ang galing nyo talaga sir. Para di mo nabasahin yung dulo. Binabasa ko hanggang dulo. Kaya kayo mga nagko-comment, lahat kayo, thank you sa mga comment ninyo. Binabasa ko hanggang kahuli-hulian. Hindi ko masagot yung iba nilalike ko. Minsan, pagka naglalike na ako, may nangyayari dito. So, I have to respond sa household, no? So, ko. Even yung mga text sa akin, mga Facebook message, hindi ko nga nasasagot yung iba. Huwag kayo magtatampo. Tao lang. Kaya nga, ayoko nang maging public figure. Pagka ganyan ng ganyan, magtampo pa ng tao, sasama pa loob. Hindi na, maghanap kayo ng iba yung pagkakatiwalaan, yung iba ninyo iboboto. Ayoko ng ganyang buhay. Nahimik ako Tama na sa akin yung tagapatay na lang ako. No, patay ng ilaw. Tagapatay ng ilaw. So, warning ko lang, huwag kayo magko-comment. You can comment for as long as you want. No? Sabihin niyo yung gusto niyo. Pero yung if it's bordering on kabastusan na, no? Walang galang na, yayayain ko kayo. Mag-airborne tayo. Airborne, no? Airborne, sakay tayong aeroplano. Ako may parachute, kayo wala. Tulak ko kayong ganyan. Ano po yung mga tatapang ninyo. Kung makasalita yung iba kasi, kala mo na walang tatapang ninyo ko. Kasi hindi nyo ko kaharap Subukan nyo sabihin nyo sa harapan ko. Harapan tayo. Sabihin nyo. Para magkaalaman. No. Saka, ang suggestion ko sa inyo, panoorin nyo na lang yung mga video ko, yung buhay ko, panoorin nyo. Konting respeto, no? I'm not demanding it I am entitled to it. Okay? So, enough of that. Proceed tayo. Gusto kong mag-thank you kay Colonel Second Meltran. Segundo. Second. The junior. Pareho kaming junior. Si Colonel Segundo Meltran, congratulations, na-interview ko ng SMNI. Maganda. Yung mga subscriber dito sa akin, ilan na ba kayo? Ilan ba? 39. 39. So, papunta na tayong 4 na division. Pwede pang 3-star na yun para na akong 3-star. Area Commander. So, Commanding General na pala ako 3-star. Dati, nung yung mga original dito na mga subscriber, sir, na tayo? Isang brigada na tayo. Una, isang batalyon na. 500 na Isang batalyon na. Tapos nun, isang brigada na tayo, sir. 4 na batalyon. 2,000. Tapos nun, we worked our way hanggang 6,000, 7, and then itong pumutok tong kay Ka-Eric, nag-comment ako, tapos na yon tumaas na ba. Thank you thank you sa inyo. Tsaka sa mga bagong subscriber, welcome to the channel. Wala kayong masyadong makukuha sa akin na araw-arawin yung mga vlog. It's not my na yan ang gawin kong way of life na tawag dito, yung it's the end all ng aking buhay, no? Kaya yun, daming vlogger dyan, doon kayo makinig. Daming vlogger, doon kayo makinig. Ako, I'll try to vlog pagka may spare time ako, pagka may free time ako, or I feel like it na hindi na sobra na
Ah, kung pwede nga, Day of the Jackal na lang eh. Panoorin nyo yun. Day of the Jackal. Anong video yun? Somewhere, nandun sa playlist, hanapin nyo. Yung magulo kami noon. Yung magulo noon. Yun yung title ng playlist. Nandun yung Day of the Jackal. Yun, panoorin nyo yun. So, yung mga nagtatapang-tapangan, wag masyadong matapang. Yung kung kayo, matapang kayo, subukan ninyo yung mga ginawa namin. Upakan ninyo si Johnny Macanas, nag-general yung tao. Upakan ninyo si Colonel Metran, maraming pinagdaanan yung tao. Bata pa yun, lumalaban na. Tsaka every one of us, may kanya-kanyang kwento to tell na hero rin in his own right. At saka nag-training din kami, nahirapan kami sa buhay. Nasubukan namin yung matulog sa lupa, basa, maginaw, yung maraming niknik, maraming tungaw. Nasubukan namin lahat yun eh. Yung hirap ng buhay. Kaya, a little restraint dun sa mga masisiba na mga troll at saka mga nagko-comment. Ayaw ko kayong pansinin pero nagpipilit kayo na mapansin eh. Kaya I have to say it sa vlog. Beware. Mag-ingat kayo sa akin. No, mag-ingat kayo sa akin. May kalalagyan kayo. Okay. So, si Colonel Metran, maraming salamat. Kakatawa nga naman, ang lit na mundo. Ano pala yan eh, naging instructor namin na, tawag doon, NCO, he was a corporal at that time, NCO trainer namin sa airborne. Class 49 ako, kaya kung natatandaan, parehas 49 ako eh. 49 ako sa Scout Ranger, yun yung kauna-unahan training namin after graduating from the academy, March 11. Uy, Happy Matikas Day, belated, March 11. Lagi siya na-celebrate yan ng klase namin, March 11. And dun na rin tinatandaan, nag-o-offer, nandun sa libingan ng bayani, nagdadasal para sa mga departed na mga mista. Ako hindi ako pumupunta na doon kasi dinediretso ko na lang ang dasal ko sa mga mistang namatay. Lagi naman eh. March 11 is Matikas Day, the day that we graduated from the academy. And it's the day na yung time and grade namin, promote 3, 4, 5, ganon. 3, 4, 5 years, 7 years, 10 years, ganon. Sa AFP SLL, no? So, first 3 years, first lieutenant. 4 years, captain. 5 years, major. So, inabot ko talaga yung nung nag-resign ako, major na kami. Tina-type na yung order actually nung nag-resign ako. That was 1995, May 23, mga ganon, May 15, May 23. Hindi ko naman, kakalkalin ko pa yung baol eh. It's there, yung aking date of resignation. Na nakita ko yung order namin na delay, dapat March 11. So, ang ginawa, retroactive. Kung yon, nayabang ako nun eh. Kung yon, hinayaan ko lang na ma-type, tahimik lang ako, binigay ko yung itatype ko. Kunyari, nakita ko, tinatype lang ganyan, tumahimik lang ako. Kasi bago bumaba yung letter na binigay ko, resignation, irrevocable resignation from the Chief of Staff, bago bumaba yun dun sa J1, may lag yun eh. Lalabas na yung order, kinabukasan. Major. Tapos, nag-file resignation, retroactive yun. Actually, retroactive eh. March 11 eh. May ako eh. No? So, retroactive yun. Ganun, ang hilig ng Armed Forces ng mga backlog eh. No? May computer naman noon na. Nakita ko sa computer monitor yung order na tinatype. Tapos nun, kung umalis ako na mayroong papel na ganon, Lieutenant Colonel. Kasi 1 rank higher at the time. Tanga, no? Tapos ngayon i-smallin ako, si Captain. Sabi nire-recall nga ako ng Colonel eh. Kung hindi ko inindihan yun, nauna ako mag-Chief of Staff siguro.
Question mark ha? Mista, huwag kayong magagalit sa akin. Eh, nung, nung ano natin mataas naman ako sa SLL na no? Nung malis ako. Nung malis ako. Ang number 1 namin sa Army, si Sunny Gadot. Si Sunny Gadot. Pero natalo ko kasi si Sunny Gadot sa schooling. Sa schooling at saka sa ewan ko, sa iba pang accomplishment, no? Tsaka sa assignment, natalo ko. So, yun yung kwento. So si Colonel Metran at that time was a corporal in 1985. Nasa Ranger Regiment na pala siya noon. So, dumating siya October 1985. Kami, na-assign ako mga November siguro, if I remember right, November 1, November 11, I was already in Davao del Norte, Duterte country. At that time, piskal pa si Digong. At that time, if I remember right, 1980, wala pa yata Ewan ko, 1985. Siya namang, nakakatanda kung nasaan siya, 1985. No, 1983, November. 1983, November. Patay na si Ninoy. Tapos noon, deploy na kami. Imbis na mapunta ako sa 6 company, sa ibang kumpanya, nagpilian muna yung mga kaklase. So, hinayaan ko sila. I was that confident kasi baron nga ako ng klase. Barombado, no? So, nagpilian na. First company, Dario. Second company, Caldeo. Third company, Gadot. Fourth company, Padua. Yung kababata ni Metran. Fourth company, Padua. Fifth company, Blanco. And then, sixth company, 5 na yung official. Nandun si Lieutenant Demot na class 81. Isa ring brigade S4, logistical officer sa PMA. Mabait yun, sobrang bait nun, si George Demot. Tapos nun, isa yun sa unang nag-mentor sa akin sa kumpanya. Tapos nun, 7th, Pebyar, if I remember right, Pebyar. 8, dun ako, yun yung natira. Kasi wala nang ibang iba sa batalyon, sila Kapuyan, sila Barrientos, all the rest, no? Ek-ek na mista ako. And then, sa 1st Ranger Battalion at saka sa 2nd Ranger Battalion. Yung pa lang noon at that time. Tapos nagkaroon ng eventually na Mountain Battalion. Doon napunta si Padua na kasama ni Segundo Meltran at that time, nung official na siya. So, nung dumating si General Browner, yung commanding general, yung tiyuhin nitong Browner na Chief of Staff. Kaya yung lahi niyan magagaling Lahi Browner, no? Magagaling yung mga lahi niyan. Matitino. Kaya nga ako, buong tiwala ko kay Chief of Staff. That's how I do not personally know him, but yung dinaanan niya at yung hulma na pinanggalingan niya, alam ko. Tatay niyan is a judge, if I am correct, no? Matino yan. Siya ang komandan na nakapagtanggal ng hazing sa PMA. Nung namatay yung kay Dormitorio, si Cadet Dormitorio, 2019 namatay. Si Bob Bacaro, yata yung komandan nun. Siya ba? Tapos nun, Minalas, namatay. Dahil sa katangahan ng ibang kadete, namatay. Mga walang yang yun. Tapos nun, pumalit si Browner, Commandant of Cadets. Ilang taon, wala nang hazing. Ngayon, wala na ising. Nakikinabang ngayon kayong mga magulang na may anak na kadete. Kaya wag mumurahin si Browner na Chief of Staff ngayon. First captain din yan, baron din yan ng klase niya, class 89. Kaya may pagka-barombado rin yan. talaga. Mga barombado. Barombado rin si Honasan, si Colonel Honasan, sir. Barumbado rin panay kudeta panay kudeta. Hindi pa natatapos, hindi pa lumalamig yung kaldero nung unang coup Meron na naman sunod hanggang yung 1989. Nandun lang siya sa Makati at that time sa Tuscany at Gildarmy apartment ba yun.
So, nakasama niya ibang politiko doon na supposed to be na parang magiging part nung junta. Yung junta, okay din yan, ano? Kung gusto niyo magka-junta. Okay na rin ako sa junta kung mag-decide ang armed forces na mag-junta. One time, big time yan. Tigpusin ninyo. Tigpusin ninyo. From an upper class point of view, sa akin, you take part in it. Nandiyan naman kami mga retirado. Pagka you abuse your power, nandiyan na naman kami mga tao, mga civilian. We will revolt against you pagka ganon. Pero, chances are, kung maganda yung leadership ninyo at mga disiplinado naman kayo, you keep the armed forces intact, the PNP intact, together kayo, you change the country. Yun yung advice ko sa inyo. Because 1986 to the present, look where we are right now. We have no steel mill binenta ni Ramos. Kaya nga isang order of the... Kung magde-depend tayo sa politika natin, the brand ng politics that we have, walang mangyayari sa atin. Kaya nga, you have to decide. Decide. Players, now, kami tapos na. Ayaw ko na makisawsaw Ayaw ko na Ay, nako. Kasi, ayaw kong maraming patayin Ang daming papatayin. Sobrang dami. Pero okay lang sa akin kung kunyari, kung if need be, para lang umabante itong bansa natin. Sige, papilahan nyo sa akin. Basta sigurado kayo. And meron din akong magkakaroon ako ng tao. Pagka gano'n na mangyari, I'll make sure na meron akong tao magbabalidate, mga trusted kong tao, who will validate na ganyan o ganyan. Pagka ganyan, buhayin. Ibig sabihin na pagkamalan lang. Pagka ganyan, katay. Parang baboy, Sorry doon sa mga hindi sanay sa mga ganyan salita kasi ako siyempre sundalo ko No? So, sanay ako sa ganun. Brusko ba? Kasi, bakit ako makikipag-usap ng maayos sa mga tarantadong yan? They deserve the kind of treatment na brusko at saka mga sampal-sampalin mo pang ganyan Tarantadong yan. Bunutin ko lahat ng ngipin nila Tanggalin ko yung nila mga kuko. Hazing. Wala nang delinquency report, hindi na mare-report. In an atmosphere na under people's new government, I would call it a new government, a people's initiative, yung totoong people's initiative. Ayokong tawagin na people's revolution kasi what comes to mind when you call it a people's revolution is the kind of revolution under the French na regime na ginigilotin lahat ng aristocrat, lahat ng mayaman. Ayoko ng ganon. May mga kamag-anak din ako mayaman, may mga kilala akong mayaman. Hindi lahat ng mayaman loko-loko. May mga mayaman na pinaghirapan talaga. So, ayoko ng ganon. O kaya yung sa Mao Zedong, yung cultural revolution nila, ganon din. Pati yung mga may pinag-aralan, kinatay. Pangit yung ganon. You don't want a dumb society. Gusto ko yung Philippine Revolution. Pagtanimin natin, Green Revolution. Paghuhukayin ko sila. O, di ba? Green Revolution. Paghuhukayin ko, sabay sila itatanim ko. O. Green Revolution. So, ako, I now believe na parang walang kapag-asa itong bansa natin. Kung titignan ninyo, walang kapag-asa. Masyadong Kaya, tsaka naawa ako, pinapanood ko yung mga rally. Nagrarally mga tao. Wala naman dyan yung mga matataas yung antas sa buhay. Wala naman dyan yung mga supposed to be leader. Wala dyan. And then, ang main stage dyan yung mga tao. Parang, naawa ako kasi parang mga langgam no? Parang yung mga bubuyog, sila yung worker bees, no? Work. And then, parang yun lang ba papel ng mga tao? Sila yung mahirapan, sila yung maarawan. Sana meron din buti yung sila ka Eric, no? Tsaka si Doc Loren.
I admire them kasi sila yung nandyan lagi. I admire them. So, na feel nila yung yung hirap ng tao. Kaya nga mahirap yung rally tayo tapos nun. And then what? Nasaan yung iba? Nasa comfort zone eh. Kaya nga gusto ko one time big time eh. Ay, one time big time. Mag-educate na lang tayo. Manood kayo ng mga video ng mga vlogger. Kung sinong piliin nyo. Kung doon kayo manonood doon sa Pro BBM, o doon kayo mag-rally, Pro BBM. Pagka doon kayo manood doon sa Pro Duterte, doon kayo mag-rally, Pro Duterte. Pagka napanood nyo yung mga nasa neutral na Pro Philippines, o sige, doon kayo mag-rally. Eventually, magkakakampi-kampihan yung Pro Philippines saka Pro Duterte. One time, big time. Parang ano ba? It's a waste of time, effort, pagod, perspiration, and then what? Kasi yung tao, hindi rin nare-realize. Hindi nyo rin nare-realize yung yung problema eh. Problema is politiko at saka yung nakaugat na korupsyon. Mind you, matanggal lang natin yung political framework ng Pilipinas. Mabago lang natin yan. At saka yung korupsyon. We will improve 20 years para tayo Singapore na. We will improve. Pero yung sistema natin ng mga politika ngayon, wala eh. Kasi pagka nag-rally kayo, yay! Pagbabago! Yay! BBM resign! Tapos pagka nag-resign na, nagbago na. And then we all go back doon sa ginagawa natin. Before you know it, yung puno na tinabas nyo, hindi na tanggal yung ugat, tinabas nyo lang yung puno, which is the administration and all the branches. Pak, putol-putol. Kahit yung trunk, tinanggal nyo. Yung main trunk, tinanggal nyo. Pero yung ugat, nandun pa rin. Sisibol pa rin ulit. Kahit ilagay mo yung matino, magkakaroon ng mga tinatawag na water sprout. No? Pagka nagtitrim kayo ng puno, research nyo, pagka nagtitrim kayo ng mga puno, ang tinitrim talaga is yung water sprout, yung tumutubo dito sa ibaba o kaya dito sa main mga lateral branches na yung biglang uusbong and then kukunin niya lahat ng energy. Yun lalaki na alanganin ang pwesto. Kasi yung sanga mo dapat ganyan eh. Ganyan. No? Learn from the farmer. Ganyan. Ayun yung trunk. Ito yung trunk. Sumangang ganyan, tatlo. At the best nga is equally spaced sila para yung canopy na magde-develop, maganda parang mangga. That's the best. And you keep it low para manageable yung height para madaling mag-pick ng fruits. So, sometimes may mga tumutubo dito sa loob. Kaya pagka nag-criss-cross yan, maggaganon, magrarab ng branch, papasukin ng fungus yung puno at magkakaroon ng decay. So, kahit maglagay kayo ng isang Duterte, isang matinong politiko, at meron siyang tatlong ng government, judiciary, legislative, at saka executive, may tutubong water sprout, may tutubo ng mga unwanted branches, unwanted people na makakalusot. Akala mong bait-bait, kagaya ngayon na naglagay ang administration ng akala mong okay, trusted kasi sila BBM naglagay o kaya si Lisa, si First Lady o kung sino man. Pero, boom! Palpak ang ginawa. Example. Sino ang responsable na magkaroon tayo ng additional 4 bases ng military ng US? Bakit tayo pumayag na magdagdagan? Ano yun? So, question mark eh. Sino nagtanong kung pwede magkaroon ng additional EDCA bases? Pilipinas o Amerika? Eh bakit tayo dali-dali na pumayag tayo? Open legs, open arms. Kinagat-kagad natin, ano yung mga kapalit? Eh mind you, pagka nagdagdag ka ng base, isa nga sa mga ng vlogs na, yan magnet nga magnet. Kaya nga,
one offense after the other, one laxity after the other. Sino yun? Kilala nyo kung sino, di ba? Pero, yun yung mindset ng military man. O, ginajustify ko? Hindi, ganun talaga, military man. Ayaw mo malapa, pagka may pending na kalabang ka, ayaw mong maisahan. Kaya kuha ka ng alay mo. Ang tanong, bakit yung presidente na sinasabi, our foreign policy is friends to all and enemy to none. Siya mismo ang nag-violate nung policy na yon. Why? Kasi friends to all, enemy to none, ibig sabihin, kaibigan mo China, kaibigan mo US. Ngayon, nagiging bully ang China, ever since nung panahon pa ni Pinoy, bully na sila. Nagpatayo nga ng bases. Bakit magpapanik yung presidente? Nagpanik ba talaga? Question mark. Nagpanik ba talaga siya? Or may inoffer ang Amerikano na pumayag siya kasi maganda yung benefit sa kanya. Hindi sa Pilipinas. Kasi kitang-kita naman kung ano ang dumating sa Pilipinas. Ilan? Ano yung sabi? $100 million sa lahat ng bases na yan? Siyam? And ngayon, sinasabi nila na dagdagan pa. Okay, nandun na ako eh. Kung ang policy natin is friends to all and enemy to none, how can you maintain that kind of policy when you will favor allies that are against China? Ganon eh. So, kung nag-aaway itong China at US, nagbabangayan na, o China, Japan, o China, Australia, China, South Korea, hindi ka makaka-maintain ng policy na friends to all, enemy to none. Because the enemy of my enemy is my friend. So, o kaya the friend of my enemy is my enemy. So, kung kalaban niya ang Amerika at tayo friend ng Amerika, enemy tayo ng China. Ganon din ang Russia. Friend siya ng China, therefore, enemy rin siya ng Amerika, kalaban din tayo ng Russia. Gulo ng Pilipinas. Ang military, walang gagawin kundi, siyempre, i-maximize yung situation base sa kamada ng mga politiko. Alam niyo, mga AFP, PNP, retired personnel, ang sa akin, ang stand ko, no? I may not be an expert, but I am a practical guy. Straight to the point, practical. Iniisip ko bansa natin, iniisip ko mga Pilipino natin. Ang sa akin, kung ako masusunod, I will announce to the whole world that my policy is neutrality. Sinabi ko na yan, I want to be a neutral country. Wala akong pakialam sa inyong lahat kayo, maggago kayo, magpatayan kayo, neutral ako. Punta kayo dito sa country ko, mag-awayan kayo, ikukulong ko kayong parehas, pagsamay ko pa kayo sa kulungan, magbuntalan kayo sa loob ng kulungan. Pero ang Pilipino, neutral. Yun yung aking stand. Yun yung aking stand, ha? Gusto kong linawin eh. Kung ang stand ko ay neutral, you look at it from the point of view na para kayong Switzerland nung panahon ng European War. Pupunta doon Amerikano, punta doon British, French, punta doon ng German, Italian. Wala. Walang gera doon. Neutral. Kaya kunyari magkaroon ng gera, definite ako with that kind of neutrality, hindi tayo gegerahin hindi tayo magiging battleground. Yun yung punto ko. Pero pagka naglagay ka ng bases, battleground ka kasi yung opposing force, which is China or Russia or kaya North Korea or Iran, can exterminate the bases because that is a priority target. Bases. Forward bases. Operating bases. Kaya nga shit eh.
sorry pero shit talaga yung posisyon natin. President BBM has put the country, the whole 115 million Filipinos, some of which a lot of people do not know what's happening and are so stupid supporting BBM. And ako galit na galit ako na nagkaroon tayo ng ganyang sitwasyon na yung way of life natin pwedeng tumigil. Ganon, tumigil. Why? Why? We are into modernization. And yet, mali yung ating... Sorry guys sa service, sorry. Pero, I hope you will accept yung criticism, positive criticism. Mali yung ating ng modernization. Kasi kumakabit tayo sa mga allies. Makikipagpatrolya tayo with allies. Balikatan with allies. Doon pa lang hindi ka na friends to all Enemy to none. You are enemy of China. You are enemy of Russia. Kasi dito sa kabilang dako ng mundo, America is against Russia and they're warring. And then look at Kiev. Look at Ukraine. Masakit masakit. Look at Ukraine. Sumasabit yung doon sa bunot, yung dila ko. Look at Ukraine. Wala na, Ukraine. O look at Gaza. Sinagasaan. Wala. War-torn. And BBM has reversed 180 degrees and put the country in peril. That's why kailangan talaga usigin si BBM. Tayo na taong bayan na kayo will be affected. Ako marunong akong lumaban, marunong akong pumatay. Paano kayo? Na hindi kayo marunong. And now there is a survey being passed around, Okta Research, 77% of Filipinos are willing to defend the country. Okay, lagay ko sa perspective. Happy ako doon, 77% of the Filipinos are willing to defend the country. That's fine. I will accept that. Dapat niya 90, dapat niya 80. Pero 77 is a good number to begin with. Bakit? Kahit neutral, maganda yung numero na yon, 77%. Ibig sabihin nun, kung neutral ka, ibig sabihin, you still have to build your reserve force, your standby force, your people, train them well so that kung meron hindi mag-respect ng neutrality, you declare a state of war against that country. Pero may history na yung nag-declare ng neutrality, ginalang. Maraming countries na ganon. You become a haven for prisoners o kaya for medically ill people of both sides. Punta kayo sa Pilipinas, vacation spot. Sige. And then, rob the Philippines. Hindi, love the Philippines. Yung mga politiko lang natin na rob the Philippines So, it becomes a paradise, yung country natin, based on a state of neutrality, on a spirit of being neutral. We don't have to war with China. That's why, fine yung ating, okay pa rin you go on AAP, sa akin kung ako masunod, okay pa rin you go on with your modernization. Pero at the same time, you modernize our people. Sige, you own your firearms, you train, so that yung organization ng inyong ng ating reserve force, insight, Region 1, Region 2, Region 3, by province, so that they can defend their hometown, yung province nila. Yung mga reservists, kung nandun yung mga retired na military men, MUP, i-merge ninyo doon sa mga bata-bata na mga reservists, and then you now have a fighting force, a reserve force ready in Cagayan Valley, in Batanes. Tama yung ginawa niyo sa Batanes Pero not on a would-be war footing. Ayaw. Kasi doon tayo papunta, doon tayo dinadala ng presidente. Sana naintindihan niyo ako, na neutral tayo, naghahanda tayo for war, pero wala tayong pinapanigan.
Wala tayong pakialam sa allies because neutral tayo. Hindi na kailangan makipag-ally with Australia, with Japan, and with Germany now na nandun ang presidente na toki-toki and then allies tayo. British, US, we don't need allies. What we need is that we all agree as a people na neutral tayo and then we will develop our own military industries. We will develop our own weapon systems, our armed forces modernization, and our reserve people so that we can stand up on our own. Kasi neutral tayo, they can always go here. If they invade us, tatayo tayo. Yun ang neutral na country. Pero kung may gera, neutral ka, punta sila dito, inom silang buko. Oh, punta sila sa beach, nandun yung mga foreigner, may binoculars ako, makita ko mga nakabikini sila, oh, yung mga ano nila, wow, mga Russians, ano. Tapos yung mga Pilipina. Ay, nako. Huwag naman. Well, you see, iba yung neutral. Now, further ko pa, dami na sinasabi, kung neutral tayo, ibig sabihin, the bases must go away. Ayaw ko ng military base ng Amerikano dito, ayaw ko ng military base ng China rito, o kaya ng Russian. Pero I will accept a hospital base. Para yung wounded ninyo, sige, punta kayo dito, punta kayo dito. Isang hospital, mag-join pa kayo, ay humanitarian military base na sama-sama kayo because we are neutral and we are allowing na anyone, any human being wounded because of war or refugee can go here temporarily using the facilities. Di ba mas maganda yun? Ano ginawa ni BBM? Ayun, bases kaliwa kanan. Ano ginawa ng military? Siyempre, ma-maximize mo. Another thing na should be the result of a neutral stand, no? Wala yung bases. Number 2, terminate EDCA, terminate BFA, terminate Mutual Defense Treaty. Walang treaty kahit kanino because we are neutral. Oh, teka, bakit yung China? Paano ngayon yan? O di sasabihan yung China, tangina ninyo, kayo mga beho, neutral kami. Pero wag nyo kaming gagaguhin kasi kami ang kalaban ninyo. Dapat ganon ang mindset ng Pilipino. Hindi yung, oh, I've got your back. Sasabihin ng putragis na mga no offense sa mga Amerikano, pero yun talaga yung sinabi nyo, yun, sa record yun. We've got your back. Oh, ay, nasira yung barko natin, ano? Ngayon, presidente, sasabihin pa, there's no reason na i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Eh, kagago talaga ng Pilipino. Kagago talaga natin eh. Confused ang Pilipino. Kaya nga dapat, mga guys, no, wag kayong mag-aano na yung mga may ambisyon. Huwag kayong mag-ambisyon. No, hindi nyo kaya. Eh, naman na ito, si Bangs. Nag-ambisyon, hindi naman niya kaya. Akala namin, nabola ko, na binoto ko. Eh, pero ngayon, kino-call out ko na. BBM and the armed forces, you have to look at it from that standpoint. Now, stand ko lang yon. Eh, tanongin niyo ibang Pilipino, eh, sinasabi niyo, lalakas ang loob niyo, 77% ng Pilipino willing na ipagtanggol ang Pilipinas. But that does not mean if they want to go to war. Willing ipagtanggol ang Pilipinas is so different from gusto kong makipaggera. Yun ang tanongin ninyo. Huwag niyong dadagdagan yung tanong na willing magdepensa ng Pilipinas. Does not mean gusto ng 77% makipaggera. Definite yung 23% ayaw ng gera. Ayaw nila mag-depend. Hindi rin eh.
Kasi ibig sabihin lang, ayaw nilang i-defend yung Pilipinas. Ba't sila magpapakamatay? So, taking a neutral stand does not mean na ang tao ayaw makipaglaban. Take it from me. Papatay ako ng mga kalaban as many as I can hanggang sa kaya ko. At ituturuan ko pa kayo kung paano at the right moment. Pero while I am enjoying a spirit of neutrality, a state of neutrality, ibig sabihin nun, huwag niyo akong galawin. Neutral ako. Open ang Pilipinas sa iyo. In-check sa iyo, Russia, North Korea, Amerikano, Hapon, Australia. I am your haven for R&R, for hospitalization, for rest. Pero pag pumasok ang mga espiya nyo dito, yari sa akin. Pag pumasok ang mga maggera kayo dito, yari kayo. Ikukulong ko kayo sa isang lugar, sama-sama kayo, magbugbugan kayo. Wala akong pakialam sa inyo, magpatayan kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Ang pakialam ko, way of life ng Pilipino, way of life ng buong bansa ko na hindi madurog ng gera kasi ang naggegera, panay gago lang. Totoo yun, panay gago lang. Tingnan niyo yung nangyari sa Pilipinas. Ilang trilyon ang ginastos natin sa kakagera ng mga walang yang NPA na yan. At yung ating mga separatist brothers sa Mindanao na inuudyukan ng ibang countries because may history na Sabah claim, may inaano yung Malaysians na suportahan yung Mindanao secessionist. Okay. So, yun yung posisyon ko. Neutral. So, syempre, wag niyong sisisihin ang armed forces because ang mindset nga ng mga general natin, panay mga graduate yan ng mga schooling, no? Kung iba-ibang schooling, syempre, mga marunong ding mag-isip. Ang nakikita ko sa kanila, mayroon din sa kanila na ayaw. Pero syempre, chain of command, presidente nagsasabi, o marunong ka pa sa presidente, magpresidente ka na muna. Pero yung punto dito is, hanggat may iwasan ng gera, iiwasan ng gera. Pero, pagkaparating yung gera at nakikita yung posisyon ng Pilipinas papunta sa gera, ima-maximize yan ng mga general ninyo. Nag-iisip din So, kung magkakagera man, we make the maximum use of the bases, maximum benefit. But, kung mina-maximize mo yung benefit ng bases, na American bases, lagyan nyo yan ng mga missile, lagyan nyo yan ng mga aeroplano, fighter jet, etc. Turuan nyo kami, lalong nagagalit yung mga magiging kalaban, yung potential na kalaban. So, talagang magnet. Pero, it's so easy to cure everything, to stay away from the warpath, yung daan papuntang, patungo, na siguradong patungo, wala kang gagawin. Wala ka talagang kundi yung daan na yun lang talaga. North Diversion, NLEX o SLEX, South Expressway. Wala. Papuntang North. Ganun lang yun. Saan tayo? Doon tayo sa papuntang neutral. Huwag yung papuntang gera. Kasi pagka papuntang gera tayo, doon tayo talagang tatahakin natin. Yari tayo. Why? It's time-consuming, expensive. We're not really prepared for it. And then, it's just a matter of time. It can spark from 2025 onward. Magkakaroon ng bagong presidente, hindi natin alam kung ano magiging stand ni Trump, kung mananalo si Trump. Kung manalo si Biden, yari talaga buong mundo. Pagka manalo si Trump, yari ang Pilipinas. Kaya nga maganda dyan, you have to cure the situation. Whoever, walang pag-asa si BBM So, after BBM, you have to take a stand. I will support if BP Sara calls for a neutral stand against everyone. Neutral kami. Remove the bases.
abrogate the Mutual Defense Treaty, BFA, tsaka yung EDCA na yan. Tigil na namin yan. Ayaw namin sa inyo, mapapahama kami. Kasi magera ang US, atakin ng US, automatic yan, invoke ang mutual defense. Yun yung ating side of the agreement. We have to fight for the Americans. Pero tayo, inapi na tayo, they still have to pass it in Congress kung makikipaggera sila para sa Pilipinas. Meanwhile, duguan na tayo. Kaya nga walang kwenta yung ano na yan eh. Ilang taon na yung basis nila dito, nabulok yung ano natin, gamit natin. Umalis sila, may mutual defense treaty pa tayo, umalis sila. Tinitira tayo, win-water cannon tayo sa West Philippine Sea, etc. etc. Hinaharang yung supply natin. Ano ginagawa ng Amerikano? We've got your back. Hanggang doon na sila. Sorry sa mga American ano natin, PhilAm natin, pero I'm just attacking the problem from the point of view of a military man, at the same time, God-fearing person and a freedom-loving Filipino. Ang sa akin, na nakikita ko talagang solusyon dyan, as much as possible, matulin tayo, decide right away, we break away from the pending na papunta tayo sa gera, and then dito tayo sa neutral ground, declare natin sa buong mundo, we will have a neutral ground. Total, nagkaroon kunyari ng shift in government kasi kay Marcos, wala nang pag-asa talaga. Diretso na tayo sa gera niyan. Diretso na tayo. So, we have to change that stand. Neutral tayo, tanggal yung EDCA, tanggal yung BFA, tanggal yung Mutual Defense Treaty. Talagang neutral tayo, tanggal lahat ng bases na yan. And then, you're all welcome. Kung gusto nyo, mag-joint kayo, patayo kayo ng hospital. Yung ginagawang mga bases dyan, lagay kayo ng hospital dyan. Maglagay kami dyan ng mga doktor. We will graduate more doctors and nurses. Ilalagay namin dyan. Bayaran nyo. Para hindi sila mag-abroad, bayaran nyo. Para may standby. Lahat ng wounded ninyo, ang battleground kunyari, Taiwan, Japan, Korea, pero not the Philippines. Ang Philippines, ang R&R area, Rest and Creation, o kaya Medical Treatment Facility country, ang Pilipinas. Di ba ang ganda? At kung kailangan ninyo ng pagkain, sige, anong kailangan ninyo? Ilang mangga, ilang saging, ilang prutas, and then doon tayo mag-focus. Food production. Supply tayo sa China, Russia, US, lahat kayo. Supply kami sa inyo. Doon tayo mag-focus and we will rake money. Kung yun ang gusto ninyo, we will rake income. Our economy will thrive while they devastate each other. Devastation. They will hurt each other and it's gonna be traumatic for them. Tayo, on safe ground, and then thriving tayo like what Switzerland did. Thriving tayo. And that's the best position. I don't know if SAS will agree with me. Ewan ko, hindi ko na yung papanood si SAS. Busy ako eh. Pero along that line, SAS, ang tingin kong tama. People of the Philippines, along that line, ang tingin kong tama. Kaya kung magkakaroon ng turn of events, kung magkakaroon ng turn ng history, be part of history. Let us change. Baguhin natin. Ang dami nating babaguhin. Nisip ko nga, lintik, ang dami nating mamanahin. Gusto ninyo ng change of ang dami natin babaguhin. Impose natin gusto natin impose yung death penalty. Ang nakita ko sa mga comment ninyo, gusto niyo ng death penalty. Which is tama. Sa akin, pananaw ko. Ewan ko, I'm a Christian, pero nakikita ko talagang tama ang death penalty. Doon sa mga kumukontra, hanap kayo ng ibang bansa. Ganap na kayo ng ibang bansa. Death penalty, why? To get rid of corruption, drugs, criminality. Imagine, isang sweep, death penalty. Tanggal mo lahat ng politikong gago. Tanggal mo yung mga magnanako sa gobyerno. Tanggalin natin lahat. Death penalty lang, may kakatakutan. Ako mag-execute, okay lang sa akin yun. Ako mag-execute with a few chosen people na may mahalang yung bituka, matapang sa yung kaya, kente. Kasi, guys, pagka pumatay kayo, lalo na pagka tinignan mo ang mata sa mata, magna-nightmare kayo. Maihi ka sa kama, gano'n, mag-nightmare ka. Iba habang buhay magkaroon ng kleng-kleng bang-bang. Kaya nga, isa yun sa tinuturo, you do not look eye to eye do sa papatayin mo. Pero I came to a point na kahit
Tinitignan ko, okay lang sa akin. So, sample lang talaga yung kailangan dyan. Pero imagine na Philippines na dineclare natin Independence Day. Kunyari, the Independence Day, yun yung nakikita ko. We are getting out from the shackles of yung ganyang mga politikong gago. We're going to cry independence from a corrupt country. We will impose death penalty. Wala kami asahan sa Congress. Ang tagal-tagal namin nagantay. 2004 pa yata yan, 2006, na gustong i-impose. Taka 38 attempt ng lagay ang death penalty. Hindi pumapasa. Dinededma lang. Nako. Sa People's Congress, I would call it a People's Congress, isang deklarasyon lang yan, may death penalty na. Ang implementor, AFP-PNP. Kahit nga mag-volunteer ako na isa sa akong a Department of Liquidation. Okay yun sa akin yun, Department of Liquidation. Sige, may question sa Resolution 10, i-liquidate natin, tignan natin kung tama. Bigyan niyo ako ng isang team na matino ng mga accountant, ng mga taga-COA. I-attach nyo sa akin. Department of Liquidation, i-liquidate ko lahat ng mga tarantado. Basta may pangalan. And then it becomes a nationwide, whole of nation approach. Nationwide na lahat ng hello, yun nga. Sir, ito gago to eh. Ano yan sir eh? Middle grade na regional yan, bla bla bla. Grabing humingi yan, gago yan, ganon. May pangalan na. So yun lang, may taga-receive ng mga pangalan. Tapos nun, may magbabalidate. Babanggain lang yan. House arrest ka kagad pagka ikaw may question sa'yo. House arrest. Automatic yung mga politiko may house arrest yan. Sabihin nyo nakakatakot. Mas nakakatakot yung maubos yung kaban ng bayan. Mas nakakatakot yung hindi na-address yung mga problema ng bansa. Sila panay nakaw, panay biyahe. Tapos mas nakakatakot, lipanan yung droga, lumakas na naman yung droga sa lugar nyo. Mamili kayo, taong bayan. Mamili kayo. Isang araw, sama-sama, united, agawin natin hindi agawin eh. I-declare natin yung ating sovereign will. We are declaring our people's court, our people's Congress, Senate, Congress, you're all fired. Ayaw na namin sa inyo. Wala kami tiwala sa inyo. Iimbestigahan namin kayong lahat. Yung tatapang ninyo, sisiban ninyo, yayabang ninyo, arugante kayo. Ayaw yung tumigil doon kay Kibuloy. Nako, sige-sige pa kayo, yayabang ninyo talaga eh. Malapit na, TikTok, malapit na mapuno taong bayan. Sinasabi ko sa inyo, Congress, Senate. Buti pa yung Senate medyo naglaylo eh. Nagkaroon sila ng way out. Save face mechanism. Congress, ganun ang gawin nyo. Hindi, sumigi-sigi kayo. Contempt. TikTok. Ito nyo yung rally. Doon pumupunta na sa inyo, malapit sa inyo. Ayan, takot kayo ngayon, ipaparap niyo yung PNP, mga duwag kayo. PNP ngayon papoproblemahin niyo yung haharang sa mga tao. PNP, pagka nakita niyo ang dami-daming tao, you will have to make that choice when you confront the dilemma. Mahirap yung lumagay sa ganong posisyon. And if you hurt the people, in-explain ko na sa inyo, AFP, PNP, di ba? Doon sa huli kong yung message ko sa rally. Chain of command, intact kayo. Pero ang order of the day, ang mission order ninyo, ang marching order ninyo from kadado, respetuhin nyo, huwag nyo respetuhin, bahala kayo sa buhay nyo. Para sa akin, sinasabi ko na yung dapat ninyong parameter na gagalawan. Number one, priority. Number one priority, protect the people. Number 2 priority, protect the Constitution. Number 3 priority, protect the government, the President, First Family, Vice President, down the line. Senate, Congress, down the line. Protect the government. Okay? So, ganun ang priority. Protect the people, protect the Constitution, protect the President, down the line. Lahat, protektan. Wala kayong bias. Protect them. Pero, may pero yan. When the government is stupid, abusive,
arrogant and malina, and the people is clamoring for change and exercising its sovereign will, and this government is trying to change the Constitution. Sa kilalagay, kitang-kita, protect the people, protect the Constitution, and you get rid of this government because it is hurting the people. Ninanakawan yung bansa. Ginagago yung Constitution. Ginagago yung future ng Pilipinas. Sa kilalagay, Armed Forces tsaka PNP. Kukulong nyo ako. Kahit ikulong nyo ako 10 beses, ikulong nyo ako araw-araw. It will not change the equation, and I'm telling you, that is what should happen. Yun yung totoo, yun yung tama. Protect the people, protect the Constitution, protect the government. Walang bias, president down the line. If the president has to be removed because the people want him removed, protect the president. You take him out from the equation. And then, you follow the Constitution because you're protecting the Constitution, you will install the next in line, the spare tire. Uy, it happens to be BP Sara. You install her. And pagka ayaw pa rin ng tao sa kanya, tanggalin nyo siya, ilagay kung sino ilalagay ng tao. Pero huwag kayong mangunguna. Protect the people nga kung ano yung gusto ng taong bayan. Pero gusto ng taong bayan, ilagay, respetuhin yung konstitusyon. Ilagay si BP Sara. Yun yung kamada. Kaya wala. No-brainer. Okay. So, enough said. Marami na ako sinabi na naman. I hope na nakakaintindihan tayo. Sa-summarize ko yung stand ng Armed Forces tsaka PNP. Together kayo dapat. You do not break the chain of command until such time na kinakailangan mag-decide kayo kasi may dilema. Yung magiging break is dito. People, Constitution, Government, President, no? Nandito kayo eh. So, pag kayong tao, ayaw na dito sa government, sa presidente, dahil sa binabago yung Constitution, pinipilit baguhin yung Constitution para it will serve the Filipino politicians who ang sama ng utak to preserve themselves in power and to lalong enhance their way of nakaw. Galit na galit ang tao, milyon yan, makikita ninyo, milyon, June 12, makita nyo yan. Eh kung kukonte, hayaan nyo na. Hayaan nyo, lumubog ang Pilipinas. So, yun. And then, yung isa is, if magkaroon ng turnover, magkaroon ng change ng leadership, my advice is a neutrality stand. No? Neutrality tayo. Which means we will have to abrogate the Mutual Defense Treaty, tanggalin yung EDCA na yan, tanggalin yung bases na yan, and tell China, and tell US, and everyone else, mga PI ninyo, ayaw naming makipaggera, kasi ang taong bayan namin, ang gusto lang mag-enjoy sa buhay, magtanim, mag-produce kami, gusto nyo order kayo sa amin ng mga pagkain, okay lang. Gusto nyo ilagay niya namin dito yung mga wounded ninyo, okay lang, we will treat them. Magagaling doktor namin, mga nurse namin. Pero wag na wag kayong pupunta dito para makipaggerahan. Kasi kami ang kalaban nyo, we will take you on, China, US. Sabihin nyo, mayabang? Hindi. Because ang taong determinado at marunong tumayo sa sariling lupa, ang taong marunong ipagtanggol ang kapwa-tao niya, ang lahi niya, hindi matatalo. Tandaan nyo yun. Taong bayan, Pilipino, tandaan nyo yun. Wala yan sa dami at ganda ng equipment. Nasa willingness to stand for the country and to die for the country. 1.4 billion Chinese. Sa tingin nyo, yung 1.4 billion, handang mamatay para sa bansa. Pilipinas, 77% willing to defend the country. Huwag nyo lang abusuhin yung tanong na yon, yung research na yon. Ang tama is, you develop your reserve force. You develop the capability of your people. You enhance that figure na 77, it becomes 80%, 85%, 90% in the near future by way of discipline, indoctrination na ganito. And people will believe you because you take a stand of neutrality.
Okay? Balik ako kay Colonel Metran. Si Colonel Metran niya is naging instructor ko. Tama yung sinabi niya na natatandaan niya kami mga bugoy-bugoy kami noon. Oo, tama naman. Natandaan ko tuloy kasi na nahirapan niya mga instructor namin yan, sila Corporal Metran. Si Bob Johnson ang pinaka-senior doon na instructor na NCO. Master Sergeant Bob Johnson, nag-train yun ng US sa airborne. Kaya minaximize yung kanyang kaalaman. Magaling siya. So, ang airborne kasi, magsimula ka ng mga push-ups para malakas yung kamay mo. Ganun ba? Makaya mong kontrolin yung T10 pa nun. Wala pa nung mga tagel-tagel na pagkahilahin mo ganyan, makukontrol mo. Talagang yung riser, yung pinakakabit mo dun sa canopy, yun yung pang-control mo, hihilahin mo. Kaya kung malakas yung kamay mo, makukuha mo yung makukontrol mo yung parachute. So, tapos nagsimula kami sa 4 feet na platform, tatakbo ka, tatalong ka doon, and then prepare to fall, PLF, parachute landing fall. And then 6-footer, and then nag-tower kami. Ngayon, naka-tent kami, sa Ranger Regiment kami, Class 49-84. Yung pag-train namin ng airborne, sabay-sabay yung mga Class 83 at saka yung Class 84. Pinull out kami lahat sa field duty for a 1 month na or so na thereabouts na airborne training. Airborne training at that time was a requisite for cross-training, ranger training, US ranger training na cross-trained with other courses. In my case, ang naka-schedule sa akin na nakuha ko, US Ranger cross-trained with Pathfinder, instructors training, at saka air assault, yung sa helicopter, naglubid-lubid, parang komando, no? 4 yon. So, pinupondohan nyo ng government sa exchange ng ek-ek nila. May pera galing sa US dahil sa bayad sa bases yon. Sumakit ang ulo nila sa amin kasi nga ako, tigas ng ulo ko, na pagka tumawag sila ng formation, form na. Ako, hindi ako lalabas basta-basta sa tent. I'll take my time, magbibis ako, kasi magpapalit na ako. Ang punto ko, kasi gusto nyo lumakas yung kamay namin, so ang parusa nyo naman, do sa late, magpupush up. O di lumalakas ako. Ba't ako makikipagtakbuhan, mga bangga-banggaan kayo doon, nga ganon-ganon. Sabi ko, kalokohan yan. Kalokohan yan. Practical ako gusto nyo mag-push up kami ng pag-push up. Pilitin ko yung pag-push up ko by being late sa formation. Wala naman delinquency report, parusa lang Hindi guys sa PMA. Late ka sa formation, delinquency report, demerit. Dito walang demerit. Basta automatic yon. Is by body twist, yung nakataas yung paa mo, nakahiga yung buong katawan mo, maganong ka, left, right, okay, push up, 50 na 50. By that time, ang lakas-lakas ko na, 50. Kasi, it was my way for preparing for US Ranger. Malakas yung kamay ko. Okay, so yun yung punto. Kaya, bugok-bugok ako noon. Ngayon, itong mga mista ko, ganun din. Late na rin. late kami. Tapos kamot ng ulo si Bob Johnson. Tapos may mga numero yung ulo namin. I was yung number 1 doon si Captain Vizcara ba yun? Vizcara. Sorry sir Class 79. So late siya, captain na siya nag-training ng airborne. Sumabay sa amin. Isa pang officer, 02. Sorry hindi ko na natandaan na sir pangalan. Sorry, malit na guy. No? Tapos ako si 06, 05, si Kapuyan, yung NCIP. No? Secretary Kapuyan. Tapos si Padua, si 10. Siya yung 10. Ngayon, ang nakakatuwa doon na natatandaan ko is dito sa harap yung number namin. Down the line na yon. So, alphabetical, may Arojado pa 04 yata si Arojado, 84. Tapos si Tindoy, somewhere doon pa, mabante pa yung numero niya. Tindoy, Barayuga, kasama rin namin. Siya yata si 07 Ande.
Enrique, no? O 6 ako eh. Di yung sumunod sa akin, lakpas ng letter E. Tapos noon, Pebyar yata. Ewan ko kung nakasabay si Pebyar, hindi ko na natatandaan mo eh. Pero si Pebyar, parang nakasabay namin eh. No. Pero US Ranger na siya. Parang ganun yata. Kasi, nag-US Ranger siya, hindi siya airborne. Kaya kinukwento niya. Yun yung ano. Kaya nga, siya yung nagkukwento sa akin experience. So, ginagawa ko parang ganun yata, storytelling. Kasabay rin namin si Barrientos, letter B. So, ahead siya kay Kapuyan, no? Ahead siya kay Kapuyan. Ayan, mga siga ba? Eh kami ni Padua, Kapuyan, tsaka ako, Panay Delta Company kami. Siyempre, barkada, no? Sabay parehas pa kami ng room. So, you can just imagine, galing ka sa field duty, combat patrol, all over Mindanao, Panay Mindanao eh. Pull out kami, eh parang rest and recreation sa amin yun. Kaya minaximize namin, enjoying kami. Kaya hindi kami seryoso doon sa training. Nagtatakutan, mamamatay ka, ganun-ganon. Pero hindi, sinasay. Ba't naman magpa-parachute, eh, safe naman yan. Ikakabit mo yun. Ikakabit mo yung ano mo, yung tawag doon. Yung cord, ikakabit mo doon sa back, doon sa sampayan, doon sa aeroplano. So, C-47 yata ang ginamit namin doon. Ewan ko, C-130. Pero sa Amerika, nasubukan namin lahat. Si 141, si 130, si Chinook, tsaka yung helicopter, Black Hawk, tsaka yung UE. Ilang talon ako sa US. Walo yata, 7, ganon, na talon sa US. Dito sa Pilipinas, 5 lang nga eh. Oh, well, anyway, so yun yung kwento. Tapos yung numero dito, 06 yung akin. Sa helmet ba? Helmet liner. Si Padua, 10. Ang ginagawa namin, kasi dito, sa gilid, nandyan may mga linya-linya. Kung nakailang talon ka na. O, kung 5 talon, kung 2 na yung talon mo, may 2 na linya dyan. 2 bar, no? Hanggang 5 yon. So, pagka nakakita mo at a glance, nakaka-2 talon na. Yon, gano'n. Ang ginagawa na, dito yata yung stick number eh. Yung, parang ano lang yun, yung ano tawag dun sa tape, no? Yung pangkabit ng mga gosa, diba yung ginagamit sa dito nilalagay. So, naka-form yung number mo. 06, tsaka dito, kunyari, naka-2 na. Ang ginagawa namin kay Padua, pagka natutulog na, nilalagay namin, yung numero, dinadagdagan namin. 10, nilalagay namin 0. Kaya pagka tinawag siya ni Bob Johnson, Sir Oten. Sir Oten. Sino na naman? Mag-push up ka na nga, sir. Sasabihin ni Bob Johnson, mag-push up ka na nga. Ay, sir, ginagago mo ba ako, sir? Bakit, Sergeant? Kasi, dapat 10 lang ang nakalagay dyan. Ba't nakalagay dyan? O10. Pinagmamalaki mo ba yung iyo ba na si Raul? Ay, Sergeant, kinakaya ka niya. Nananadya yan. Yung mga, kasi minsan yung dito, yung 2 na 2 talon, tatanggalin namin isa, ginagawa namin cross. Sasabihin na naman, Lieutenant Padua, ano ka ba? Doktor ka ba? Naka-first aid yung yung pagtalon mo. Alam ko, 2 talon na kayo, pero ikaw, ganyan ang ginawa mo. Naka Red Cross ka. Airborne yung kagaguhan namin. Kaya yon, natatandaan namin yon. Bugok-bugok kami nun, bugoy-bugoy. Tama si Metran. Bugoy-bugoy. Hindi ko kalayan na mag-official to si Metran. Abot pa ng kernel, ibig sabihin, magaling yung ganyan tao. Magaling yan. From enlisted man to officer. Ay, nako. Nakakatuwa, So, at least utang ko rin buhay ko sa mga yan dahil nung nasa US Ranger nga ako, kung titignan nyo yung vlog, lumanding ako dun sa parachute ng Amerikano, tarang waterbed lumanding ako yan, nag-collapse yung parachute kung ganon. Tapos nun,
Eh, sabi ko, slip away, slip away. Hindi naman nag-slip away. Ibig sabihin, lumayo ka, slip away, no? Eh, kinuha niya yung hangin ng parachute ko, lumanding ako dun sa kanya, gumiba yung parachute ko. Eh, tinanong ni Padua, Lieutenant Padua, dun kala Bob Johnson at saka itong mga kalametran, na anong gagawin pagka lumanding ka sa itaas. Tapos, ang sagot ni Bob Johnson, putang ina sir, ikaw talaga pilosopo ka. Ikaw talaga sir, pilosopo ka. Sagot ng mga mista ko, sila Kidilya, si Kidilya yata kasama rin doon eh. Paano nga kung nangyari yun? Serious Sergeant, ayaw namin mamatay. Doon sumagot. Yung kagaguhan namin na yun, mangyayari pala sa akin personally. Kaya that saved my life. Kasi nung by the time na pagka-landing kong ganyan, kinakita ko na yung parachute ko. Kasi pag landing mong ganyan, kahiga ka eh, no? Higa ka kasi ang lambot talaga eh, hangin lang yung yung parachute. Pag ganyan, kita ko, ay putya, nagko-collapse ng ganyan. Dali-dali, isagot ni Bob Johnson, tumayo ka, tumakbo ka, tumalong ka ulit. O di ganun ang ginawa ko. Ang hirap naman yun, tumatakbo ka sa parachute in mid-air dun sa parachute ng Amerikano. Pag talong kong ganyan, bubunutin ko yung reserva ko. 1,000, 2,000, hanggang 5,000. Pagka yung nakakabit yung parachute mo, yung main, 4,000 lang. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, up. Mararamdaman mo yung paghila sa'yo eh. Kumuha na ng hangin, makita mo. O de, airborne. O de, yung reserve, 5,000. Tapos, gaganon ka pa. Kasi, pipitik eh. Baka tamaan ka dito, mawala ka na malay. So, 1,000. Pagtingin ko ganyan, ang lapit na ng lupa. Wala na, hindi na ako abutin ng 5 seconds, patay na ako. Ginawa ko, ganyan ko yung parachute. Ayun, bumuka. Swerte ko, bumuka. Pero hindi ko natanggal yung quick release ng barrel at saka nung backpack ko, 75 kilos yun, walang yun. Kaya, buti, desert. Buti sa desyerto. Bumaon lang ako. Bumaon lang ako dun sa sand dune, no? Hindi ako nabalian. Walang yan. Pero buhay. Hindi ako na RTU. Return to unit. Ang na RTU, yung pagtalon, hindi naka-tie down yung radyo, dire-diretso yung radyo, 773, dire-diretso sa lupa, wasak yung radyo. RTU yung kabady ko. Okay. So, marami na naman tayo. Mga kaklase ko doon, Kapuyan, Padua, Pebyar, I think so, Barrientos. And kami ni Barrientos, nag-attempt kami na mag-try out sa US Ranger. Tapos noon sa Class 84, si Aying na mayor ngayon sa Iloilo, Haro ba yun? O somewhere there in the Visayas, no? Iloilo yata. Si Tindoy, Barayuga, I think so, Alan Arojado, Browner na si Buboy Browner na naambos sa Bicol. Na-encounter sa Bicol, namatay. Sayang 'yun eh. Graduate 'yun ng basic infantry sa US, no? Cross training niya is instructors training and airborne, hindi airborne. Airborne na siya dito eh. So something engineering something. So 'yun. So, yung akin, I failed the physical exam entry nung air assault kasi 60 push-ups yata yun. Masakit dito kasi kaka-aksidente ko lang dun sa, yun nga, yung parachute ko, masakit dito. Pina-x-ray pa nga yan eh, tinignan ko na fracture eh. Hindi naman, ano lang yung muscle na talagang beaten up, no? Tumama kasi yung baril eh, pag landing, aray, sakit ng ganon. So, pagka nagaganyan ako, masakit. Nanginginig nga eh. Pat nakagawa ko na 50, pero 60, pero sabi, improperly. So, I flunked the physical exam, tapos nun, magko-convince siya 1 month after. So, anong gagawin ko after 1 month? Nandun ako, gumagastos ako sa hotel ng army, no, sa Hawaii.
25th Infantry Division sa Schofield Barracks. So, ang ginawa ko, tinanong ko kung pwede kung may pasukan na isang course, na gentleman's course na in between. Oh, you're lucky. There is a nuclear, biological, chemical warfare course convening tomorrow. Sabi ko, is there any requirement? None. You can go on right away, sir, sabi sa akin. So, tatawag lang daw sa Ranger Regiment dito sa Pilipinas kung papayagan ako kasi funding. Pero hindi pumayag yung Ranger Regiment kasi hindi daw nakaprogram. So, nangyari, sabi ko, sayang yung isang buwan ko na wala akong gagawin. So, sabi sa akin, nung Allied Commander, Colonel, don't worry, we will fund you. Sabing ganon. Swerte, pa-brace up ako ganon. We will fund you. You can enter tomorrow. O, di tumawag siya. So, kung kani-kanino, and then, sabi, you're lucky. The US government will fund you. Yung pala, may balak sila na recruitin ako sa US Army, na tinanggihan ko. So, 1 month, graduate ako ng Nuclear, Biological, Chemical Defense. I think the first one dito sa at that time, I think I was the first one. Ayun pinili ko kasi sabi ko, ang magiging warfare is about nukes and biological chemical warfare. So, kung ako ang makatapos ako sa ganon, lamang ako sa mga kalabang ko for Chief of Staff. Sigurado yun. O kaya, pagka nagpadala ng UN Peacekeeping Force, number 1 akong qualified. Kasi, yung nuclear war, o kaya biological warfare, chemical warfare. Kung qualified ako, automatic yan. Pagka yung Desert Storm, qualified ako, o kaya kung saan man parte ng mundo, qualified ako ipadala. Which is another dagdag sa career ko. At that time, kung matutuloy yun, pwede kong padala sa captain, major, lieutenant colonel, and so on and so forth. So, pagka napadala kayo, automatic yun, trophy points na naman yun, sigurado ka sa general, o kaya commanding general ng army, o kaya chief of staff. Kasi, walang tatalo sa iyo lamang na lamang ka Huwag ka lang na magkaroon ng mga kasalanan. Pero at that time kasi, since naging government negotiator ako sa Makati, under Cory government, at projected na magiging presidente si Pinoy eventually, kasi at that time, politiko na siya no? So, siyempre, ganun yung dating Dilawan. So, pag kaya naging presidente, isang sabi ko lang, government negotiator ako, kahit tignan nyo sa record, malaki ang labang ko na maging candidate sa Chief of Staff at saka sa Commission of Appointment, sigurado akong pasado. Siya nga pala, yung Commission of Appointment, i-touch ko na rin. When you question yung promotion ng isang colonel to general, now, all is said, ang sa akin, kung mali yung lalaki, o tama yung babae, ayokong pakialaman yung buhay nila. Ang pakialam ko is that nadadrag yung armed forces, yung chief of staff at saka yung army, nadadrag into the controversy nilang mag-asawa. They should settle it para yung armed forces ma-shield. Kayong mga opisyal, tinyente kayo, mga PMA graduate kayo o non-PMA graduates, make sure na pagka nag-asawa kayo, ma-briefing ninyo yung mga misis ninyo and then use the right venue, hindi yung ganyan-ganyan na naka-expose yung buong buhay ninyo and then maglabasan kayo ng galit ninyo. And then magiging main course kayo sa Commission of Appointment. Kung magsiraan kayo, para sa akin, wag niyong idamay ang organization ninyo, yung armed forces ninyo. Kayong mga lalaki, kung mambababae kayo, make sure na kung meron kayong na depositohan, make sure na yung ninyo, panindigan ninyo. O kundi kaya, bago kayo mambabae,
ianal nyo na muna. At saka kung may offense kayo, make sure na humingi, magpatawaran. Mas maganda, friends kayo, friends, no? Mahirap magpayo kasi di naman tayo expert dyan eh. Ang ano ko na lang, advice ko doon kay Colonel to General, pangalan, ayaw nang banggitin yung pangalan, mag-retire ka na lang. Yun yung advice ko. Because, at the end of all this, sira ka sa tao. Sira ka sa tao mo. Wala, pinagpiestahan kayo eh. So, you will do the service more, service, kung umalis ka na ng serbisyo, you file for resignation or retirement, you file for your early retirement, anyway, qualified ka na mag-retire. Kung colonel ka, make it 20 years ka na serbisyo, 30 years ka na serbisyo. Okay na yun. Mag-pension ka na lang. And then, yung malaking portion ng nung lump sum mo, kung kukunin mo, bigyan mo yung pamilya mo. Yun yung advice ko. Because, sira ka, hanggang di napapalitan yung Senate, nandun nakatatak sa kanila na may offense kang malaki. Nakatatak, kung sino man yung nakapanood ngayon na magiging senador din, may offense ka, o kaya congressman. Basta yung CA, sira ka. And then pagka sisira yung organization, nasisira yung armed forces, lumalabas na walang pakialam yung armed forces, lumalabas na bias yung armed forces for you. No? Parang walang moral sa armed forces, pinapayagan yung mambabae, etc. etc. Pangit eh. Pangit. So, if I am your commander, if I am your commander, I will tell you, pre, mag-resign ka na lang. Mag-write up ka na lang ng ano mo, retirement mo. Ganun na. Yung mag-retire ka na lang at magtanim ka na lang ng kamote. Ganun. Pero, ang gusto kong tirahin is itong Senate tsaka yung Congress. Ang question mark ko, bakit pati yung executive na function kinukuha ng Senate? Yung kay Kibuloy, kay Tebes at saka kay Bantag, DG Bantag. Ano siya? Kinukuha ninyo yung judiciary function. Kayo na yung judge, kayo pa yung prosecutor, kayo pa yung sentensyador, no? Imagine, tapos ito, nag-recommend ang presidente o kung sino mang agency ng promotion, colonel to general, kinakailangan aprubahan ninyo. It's a waste of people's money sa akin. At saka, it's stepping over beyond ng function ninyo na legislative. So, anong relationship ng pag-confer ng colonel to general o general to 2-star o 3-star at 4-star na aprubahan ninyo? Sa ano relationship nun sa paggawa ninyo ng batas? Question mark. Ano lang, tanong lang. No? Tingin ko mali yan eh. And if ako ang masusunod, tatanggalin ko yan ng commission of appointment na yan. Because hanggang hindi kayo maglagay ng parameters dyan, subject to abuse na abuso. Example, Gina Lopez. I was batting for Gina Lopez as an environmentalist. Hindi siya na-confer twice kay Digong. Inappoint siya ni Digong. Twice siyang binagsak ng CA. Kundi ba naman kayo mga walang niya? Dahil sa mining. Kalaban niya, mining. Na siyang naglalabi, na siyang kakampi ng Kongreso. Kaya talaga kayo, Congress, Senate, useless kayo. Hindi namin kayo maaasahan. Kasi yung taong bayan who were rooting for Gina Lopez at that time para gumanda ang environmental ek-ek ng bansa natin na laging nasira dahil may mga tailings na ang daming mga horror stories na apektado yung mga barangay, pati yung waterway nasira, na contaminate na ito. And how nice it would have been kung si Gina Lopez pumasa sa Commission on Appointments. Wala Palpa kayo
Tapos ganun din, yung ibang mga supposed to be dapat ng chief of staff. Buong career niya. Meron lang nanira, tanggal siya. Hindi siya na-approve. May mga ganun may mga ganung kwento. Kaya nga tanong if you will not, who are you to question the executive function of appointing people if the chief of staff, the commanding generals of each branch of service, or the AGFO, Association of Flag Officers, EC na yan, o kaya yung Board of Generals and Promotion Board, no? If sila, they deem fit na i-promote itong tao na to, so ba't nyo ko-questionin? Ba't kinakailangan duman pa sa inyo? Para ke? Para maging loyal sa inyo? May utang na loob sa inyo? Para later on, scratch your back, scratch my back? Para pagka kunyari, division commander siya o kaya area commander siya, meron kayong illegal na gagawin, nandoon siya, contact, ganyan-ganyan, and then kunwaring legal lahat, kasi Senate, Congressman kayo, the general will look the other way around. Or you will name drop the person. Mga ina nyo. Mali yun Kaya nga sa akin, it is not supposed to be the function ng legislature na i-oversee yung appointment ng executive. Kung may mali, may mga batas tayo. Kung naging korap yun, naging babaero yun, o whatever, may mga batas tayo. Within the agency, pwede siyang mayari, pwede siyang mareprimand. Pero para kayo nandyan at gagamitin nyo pa yung Commission of Appointments para mag-grandstand kayo so that you will appear na mga kampi kayo ng madla. Stupid nakakainis Wala akong kakampihan dyan na ang kampi ko is yung tamang proseso. Kasi inaabuso nyo Lagi naman kayong abuso Inaabuso nyo yung pera ng taong bayan, inaabuso nyo yung proseso. Tignan nyo yung ginagawa ninyo kay Buloy, kay Tebes at saka kay Bantag. Abusado kayo. Resource speaker, iko-contempt ninyo, ipakukulong ninyo. Sa mata ng public, guilty. Sikat kayo. Mga animal kayo. Kaya nga, if I had my way, I will have that revoke. Tatanggalin ko yan Yung Commission of Appointments na yan. Kundi kaya, maglalagay ako ng isang dyan na hindi nyo maabuso. No? Hindi nyo maabuso. Kung pwede nga may nakatutok na baril na ganyan pagka inabuso nyo, bang! Patay. Yung ganun ba? Ang figure of speech. Kasi abusado kayo sobra Naging senator lang kayo, honorable kayo nung di naman kayo senator, akala niyo kung sino kayong, ang ninyo ang bait-bait nyo sa taong bayan Pero nung ginawa kayong mga senator at congressman, ang yayabang ninyo. Dadating yung araw, yung taong bayan, magigising isang araw, ayaw na sa inyo. At magtatayo na lang ang taong bayan ng sarili nilang kongreso, sarili nilang People's Congress, matipid pa Tsaka yung Congress, dami masyado kayo, marami kayo masyado. 316. Ang kailangan natin, 1 per province. Mga 81, ganon. Tama na yon. Senator, kung nagtitipid ang bansa, bakit naging 24? 12 na lang. 1 per region. O kaya kung ilan ba, kasama yung ARM, tsaka yung Cordillera, CAR, 12 plus 2, 14, 15 na kamo, NCR. So, yun lang ang kailangan Ba't ang dami? Kasi pinopondahan kayo ng taong bayan. Na yung pera na matitipid doon, pwedeng ibili back yung kuryente, yung tubig, yung communications, ayusin, yung ating internet, ayusin. O kaya, isubsidize yung gasolina ng tao, o kaya yung bigas ng tao. O kaya, a lot of savings will go to proper use. And kayo, panay kayo redundant because yung mga pinapasa ninyo, wala nga death penalty. Yung anti-dynasty na implementing rules, wala Implementing law, wala kaya wala kayong ginawa, Congress at Senate, at kaya huwag kayong magyayabang because wala kayong prestige sa amin, sa akin, at least sa akin, wala kayong prestige. Kaya nga ayaw ko tumakbo
Kasi ayoko maging gago kagaya nyo. So hanggang doon na lang ako. Mahaba ko. Okay. Isa pa. Lastly. Haba na. Lastly, ang sabi ko doon sa... Buti na lang, hindi ako mattend ng rally. Sorry sorry doon sa mga nagrarally. Buti na lang hindi ako mattend. Kasi nung pinapanood ko sa TV at nagsalita na si Digong, tutuwa ako kay Digong. Pero naawa ako kasi kita mo talaga na inaalalayan na siya. No? At his age, compared to sa age ng mother namin dito, 86 yung amin. Nakakalakad pa on her own. Pero dito, si Digong is masyadong, kumbaga sa kotse, nagasgasarado talaga na kotse. Yung ganun ba. So, maawa kay taong bayan sa kanya. No? Wag na kayo mag-demand na pumasok siya ulit. Maawa kayo. So, isa yon. Pangalawa, nung nagsasalita siya, nakita kong tumayo doon si Senator Go, tsaka si Bongo, si Senator Bato, at tsaka si Robin. And then the crowd, kayo, you were cheering. No? Okay lang sa akin yon. Pero ang sa akin, hindi ko masikmura is yung, teka, cheer kayo ng cheer. Sana, kaya nga sana nga, buti na lang wala ako doon. Kasi kung nandun ako, isisigaw ko Resolution 10. Di ba? Resolution 10. Tanggalin. Resolution 10. Tanggalin. Oh. Tapos nun, liquidation. May resibo. Liquidation. May resibo. Kasi, what's the moral ground of, I'm sorry guys what's the moral ground kayo mga senators? Tatayo kayo doon, ang pinag-uusapan yung mga hinanaing ng tao, and you will be there na walang iwanan, kikibuloy, etc. We appreciate that. Pero, sana naman lubos-lubusin nyo, hindi lang yung in aid of your candidacy or in aid of your being popular, because Robin can become might run for vice president one day, or Bongo or Bato in 2028. So, they're maintaining the clout. They're maintaining the popularity. I'm sorry, at the expense of a very good president, at the expense of the Filipino people. I'm sorry guys, pero real talk lang ako. Kasi, ang standard ko, hindi nyo nga pinansin yung taong bayan sa hinanaing na Resolution 10. Every month, baka nakikinabang kayo. Baka, I do not know kung nakiklear kayo. Pero the mere fact na hindi kayo nagsasalita against Resolution 10, parang lumalabas, okay sa inyo, Resolution 10. Okay sa inyo yung mga ginagawa sa PCSO. Okay sa inyo yung ginagawa na hut-hut drugs, etc. Wala nagsasalita sa inyo. Ang pinagsasalita nyo si Duterte. Senator kayo ng Republic, binoto kayo ng mga tao. Magsalita kayo. Huwag yung papakita lang kayo doon sa madla na kakampi kayo kuno ni Duterte. Pero, sasabihin nyo lang, suporta, walang iwanan, kaibigan. Hell, you speak up for your country. You speak up for the Filipino people because you're going to demand yung boto ng taong bayan one day. Kaya doon ako galit. And tinext ko nga isang tao na mataas din ang respeto ko. Sabi ko, I'm so sad na ganyan dahil sa parang do we really have to compromise ba na it's so sad na makita mo yung ganyan na nagko-compromise ka just to win alliances o kaya yung gain the sympathy of supporters of certain people o kaya to get the sympathy of the massa, the people, kasi sikat-sikat nga, and then you start compromising on the principles that you have. Ako, I will not compromise. I cannot Kaya sorry, hindi ako attend ng mga rally. I'm sorry. Kasi ayoko makakita ng ganun na nagko-compromise ako
kita ko, pinag-uusapan dito. Hanggat hindi kayo nagsasalita against Resolution 10, at pagka nakakita ko ng congressman at senator na tumatayo dyan sa entablado and nagsisigaw ng gago si BBM, teka muna, pare-pares kayong gago eh. Sa totoo lang. Sorry pero sa totoo lang, real talk. Pare-pares kayo gago kasi kaya nandun yung taong bayan eh. Kino-question yung sistema. Kino-question yung nakawan, yung korupsyon. Nandun na tayo, puno, ugat, remember? Puno ng korupsyon, puno ng politiko, ugat ng korupsyon, and we're trying to solve it. Ang sa akin, we do not need alliances with all these stalwarts ng mga politicians, no? We do not need them because kitang-kita mo that they are part of the problem. Tayo, taong bayan, magsama-sama lang tayong taong bayan, kaya natin tapusin to because kayo ang merong kapangyarihan. Remember that always. Why compromise? Magagamitan tayo. Kasi politiko ka, meron kang clout. Sige, dito ka sa kampo ko. Rarara, laban tayo sa administration. At a certain time, magpapakilala kayo. Pagka tingin nyo, panalo na. Pagka nakita nyo, gaganon-ganon na yung mukhang delikado na. Yung sinasabi ko, abandon ship yung BBM na mga supporters. Abandon ship, lipat dito sa Duterte. Fold. Ang dumi ng politika. Sana, kailan yan natin babaguhin? Na yung tamang politika kagaya sa ibang bansa. Yung may responsibility sila, may kahihiyan sila, papatay nila yung sarili nila, kagaya sa Japan, patay nila yung sarili harakiri kung palpak sila. Na pagka merong skandalo, magre-resign sila. Dito hindi, garapalan eh. Kaya nga one day, Filipino people, I wish that day will come na nakasupport yung armed forces tsaka yung PNP, intact kayo. Yung sinabi ko, defend the people, defend the Constitution, defend the government, if and only if the government is performing for the Filipino people, by the people, and of the people. Pero kung hindi, dito kayo sa number 1. Defend the Filipino people. Then, the Constitution. Kitang-kita niyo yung taong bayan, nagagalit na ginagalaw yung Constitution. Pwede nga kumilos ang taong bayan, baguhin yung Constitution na yan. Kasi sino ba nagra-ratify ng Constitution? Taong bayan. Nagkataon lang maraming Pilipinong tulog. Nagkataon lang maraming Pilipinong aanga-anga o busy lang masyado, pinahirap ninyo masyado, mga politiko, pinahirap masyado ninyo yung buhay na hindi na makaugaga. Pero dadating yung punto, sinasabi ko sa inyo in advance, taong bayan, June 12, it is your time to shine as a people. June 12, buong Pilipinas. Tatanong kung saan yung venue, ay sa bawat probinsya, sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Yun ang venue. Kasi lahat ng Pilipino, all 100 million Filipinos, you go out and you declare, you put it in social media, in YouTube, Facebook, etc. Lahat ng ipinakita mo June 12. And then, meron kang kahit papel na sinulatan mo ng pentel pen. Sulat nyo doon, no more corruption. We are declaring our independence. No more corruption. No to corrupt politicians. No to abusive officials, etc. etc. Lahat ng gusto nyo. And then have it posted sa inyong social media for everyone to see. Kayong mga sa abroad, hindi na kayo kinakailangan umuwi. Diyan kayo, mag-gather kayo kung saan lugar. Hong Kong, Spain, Middle East, US, sama-sama kayo. Kung saang state, magpakita kayo. Mag-drone shot kayo, kanya-kanya. Pakita ninyo and then yung placard ninyo. Kung gusto niyo, we support BBM, sa ibang venue kayo. Pero yung mga concern sa nangyayari sa Pilipinas, no more corruption. Yun, di ba? Mahala kayo, you still have 3 months to go to prepare. Isang araw lang yun, Independence Day natin. And then, gusto kong makita yon. Kasi pagka nakita ko yon, that will be my sign to do something about it.
And that will be the convincing sa armed forces tsaka sa PNP at tsaka sa mga retired officers and men for us to support each other. That is the sign. And that is a start of a new beginning that we can cleanse this country and bring it forward. We will impose the death penalty kung kinakailangan at kaya natin because ang dami natin, majority wins We will take away all these bad eggs, all this magnanakaw. Death penalty nga Droga will end it. Yung crime will end it na minimize natin. Tapos noon, we will get back rightfully yung ating kuryente, tubig, etc. All utilities to be managed by government. You put the right people there. We will put the right people and then put the right people sa legislative tsaka sa executive. And then that's the golden age natin, ninintay. Because pag-aari ng gobyerno ang kuryente, tubig, so walang masama na isubsidize ng gobyerno yon para sa taong bayan. So hindi tayo maaayos natin yung ating agrikultura, ang ating food production kasi seryoso tayo ayusin. Para yung bigas maibagsak natin talaga. Hindi tayo mag-import, mag-export tayo. Mamili ka na lang ng 10-20 produkto na pwede nating i-develop and then export. Neutral tayo. We can, as a people, abrogate the mutual defense treaty na hindi mangyari kasi may kanya-kanyang interest itong mga to at nababayaran ng US. Paaralin mo yung anak mo sa anak nyo. Parang ginagawa sa akin, gusto nilang paaralin yung anak ko sa abroad. Papaaralin yung anak ko sa abroad. Anong gagawin ko? CIA. Ganyan-ganyan ako. Operative nila ako. Alam ko yung that's why, alam ko yung sistema tinanggihan ko Kasi kaya kong tanggihan. Kasi nakita ko mali Parang binenta mo yung bansa mo Ilan pa yung ganyan? Wala na. I will go through this earth once. No? Kaya nga tutulong ako kay Inday Sara, sa mga Duterte, tutulong ako. Sa nakikita ko, tama. Ngayon, kakalabanin ko yung BBM kasi nakita ko mali. Binoto ko, pero mali. Nagkamali Gusto ko ituwid. Ngayon, nandyan na rin lang tayo, ituwid na natin lahat. Para pagka humawak kung sino man yung magiging presidente natin, 2028, or in the near term, maayos. Ayusin natin. Hindi yung bola, ipapasa mo sa kanyang buong buo. Ikaw na, bahala ka na. Balik kami sa ginagawa namin. We can correct everything. Rectify the shit that we are in right now. And then, hope for a better country. It is our doing. It is our future. Kaya, ayusin natin. Ngayon, kung ayaw ninyo, I will just go back to my peaceful life, my private life. I will go back to my private life and say, good luck, Philippines. Total, malapit na rin naman ang biblical end of the world di ba? Basta, yung mga nagnanakaw, hindi nyo lahat madadala sa langit yan. Okay, marami na ako sinabi. So, hanggang dito na lang ako. Ano pa ba akong, maraming salamat kay Colonel Metran. Huli. May sinasabi siya na kung kaya naming ayusin yung customs, no? Sabi, ang sa akin, segundo, Jun, no? Junior, no? Hindi ko alam yung nickname mo, Akin, Jun, kayang-kaya natin ayusin yung customs. Pero, pikit mata, ang daling ayusin ng customs kung may death penalty, para sa akin. Kahit sa BIR, kahit sa DA, agriculture, kahit sa procurement ng kahit anong o kahit sa DPWH, lahat sa ngayon ng gobyerno. Kati sa krimen,
kung may death penalty tayo, may kakatakutan yung mga tarantado. So, it's just a matter. Tama I admire Digong eh. You cannot be a president if you do not know how to kill. No? Wala naman akong aspirasyon na maging presidente. Ang gusto ko lang, maayos natin ang Pilipinas para kung sino man yung magmamana, maayos. Kaya Colonel Metran, Buddy, no? Tsaka si General Macanas, at kung sino man yung mga nagsusuporta na mga nakatago pa yung mga pangalan, mga nagsabi naman sa akin, na mga both officers and enlisted men, and even up to Lieutenant General, no? May mga nagsabi sa akin. Hindi nga daw nila kaya yung ginagawa ko, pero tama yung ginagawa ko. And that's enough for me. Now, pagka one day, umabot tayo doon, sama-sama tayong ayusin to, kaya natin ayusin to. Ang malaga sa akin is that magkaroon tayo ng death penalty. Kasi kung walang death penalty, walang mangyayari sa atin. Kasi they will use the law to circumvent everything and to protect themselves. Pero kung meron tayong death penalty, lahat ng masasamang damo, mabubunot natin. Yung mga ugat na nakabaon at kumukuha ng sustansya ng lupa na siyang ang nagiging resulta ay yung mga tanim ay hindi makatubo. Ang Pilipino hindi makausbong, hindi makatubo. Ang yaman ng bayan ang kinukuha nila. Yung bayad ka ng bayad ng taxes, apply ka ng apply ng fertilizer, walang nangyayari sa Pilipino, sa bansa mo, sa kapwa Pilipino, walang nangyayari. Kasi nandun yung ugat sa ilalim, kinukuha nila. Korupsyon. Kaya kinakailangan patayin yung puno. Death penalty. Napakasimple ng aking explanation. Sana naintindihan ninyo. Taong bayan, you have to make a decision. We regain. We take back what is rightfully ours. We chart our future. Tutulong naman kami, pero kung ayaw nyo tulungan yung sarili ninyo, good luck. Because kami, lilipas din, tatanda lang kami, and we will be forgotten. Pero if you will be proud that you are Filipinos, be proud that you are taking part of history in the making. Lahat ng involved dito, lahat. Kahit kayo, simpleng janitor, simpleng driver ng tricycle, etc., jeepney driver, taxi, etc., etc., fisherman, farmer, teacher, professional, we are all taking part. Whether you will declare your independence from all of this wrongdoing is up to you. That one day, June 12, it will all be seen. And you will put in your cellphone, selfie kayo, nandun yung declaration ninyo, nandun kayong lahat, in your house, mapupuno yung lahat ng SOCMED ng ganun. All over the planet, Filipinos declaring independence. Celebrating independence. True independence. And that is the sign. Papunta na tayo sa change. So, from 13 hanggang June 30. Okay? Yun yung sa pananaw ko. Pero kung wala kayo, tatamad-tamad kayo, at wala kayong pakialam, mananalo ang kadiliman. Mananalo ang kasamaan. Mababago nila yung konstitusyon. Mananakaw pa nila ng gusto. Sige-sige kayo, and they will divide us, and then they will keep the Filipino people poor, dispense with the opportunities, you cannot grow, kasi yung ugat nga nakabaon na sa lupa, siyang sumisipsip sa atin, they will suck us dry, hanggang sa stagnated yung growth mo, kahit anong gawin mo, kahit anong science ang i-apply mo. Ang talagang dapat gawin na intervention, patayin yung puno. Hukayin yung ugat. Bumbo, makuha. Extract. So, that's the only way. And you're gonna do that, bayanihan. Hindi kaya ng isang tao. Ibig sabihin, hindi kaya ng isang Sara Duterte. Kinakailangan, tulungan natin siya. That's why I am saying, whole of nation approach. Lahat tayo.
kikilos. Lahat tayo gagalaw, lahat tayo magko-contribute. We will speak up as a country, as a nation, as a people. Imagine what that can do. It can bring the country to the future at par with the other countries. It can get rid of all the evils of this society, of this country. It can put us at a neutral stance. So wala tayong pakialam sa inyo, US, China, Russia, mag-away-away ka, magpakialam. Neutral kami. It can change yung agreement with the US. Hindi lang presidente o yung Senado. No, kami na. We're making the declaration, taong bayan. O sino, who will go against that? What court of law will go against that international court? Is the people of the Republic of the Philippines. Na nakasulat lahat yon. Kung gusto niyo, hihimayin ko at yon ang ipapaskil nyo sa inyong mga placard. Kahit sako lang, kartolina lang ang pinagsulatan. Basta nakalagay doon, na hawak-hawak nyo, we want this to happen. Yung ganun ba? We're declaring, etc., etc. Yun na yung kitang-kita buong mundo. And you don't have to go to the streets para gawin yun. Selected few na lang ang pupunta sa kalsada. Yung ilang milyon. Pero ang gustong mangyari, buong bansa, buong OFW, lahat kayo. And you're doing it peacefully. And you're doing it as an expression of your right. So hanggang doon na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless the Philippines. God bless every Filipino. Colonel Metran, General Macanas, at sa lahat ng mga MUP, baguhin natin itong Pilipinas. AFP at saka PNP. Intact lang kayo. Intact. Huwag kayo magwawatak-watak. People, Constitution, government in that order. Walang dilema, malinaw na malinaw. Yung kokontra, maghanap kayo ng ibang bansa. Okay, maraming salamat sa inyo. Bye-bye.